Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating Sunday Worship Celebration. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapanampalataya, you are welcome upang tayo po ay patuloy na mapagpala po ng salita ho ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapanampalataya ko sa Panginoon, naniniwala ho tayo that there is power in declaration dahil sinasabi po ng Proverbs, life and death is in the power of our tongue. Before we start, we have to declare first. Of course, we will do it with faith, with boldness, and confidence. Sabay po tayo mga kapatid. Sabi natin, thank God I am prosperous because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. My life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken, at sabihin natin, all is well. Muli, mga kapatid, mapagpala po tayo sa umagang ito ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Ang ating pong pagbubulayan ngayon at ang ating pong pagsasaluhan ngayon na salita ng Diyos ay atin pong pinamagatan, 4 things to do when going through challenges. Mga kapatid, whether we like it or not, as long as we are here in this world, talagang nakakaranas po tayo ng mga challenges tulad po ng mga difficulties and hardships in life. Subalit mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga born again, tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, we have nothing to worry, we have nothing to fear because we have God in our lives, brethren in Christ. Kaya pwede nating masabi na challenge can be trial, challenge can be testing, challenge can be trouble, challenge can be tribulation, challenge can be temptations. So, it's up to us, brethren in Christ. It depends upon the situation kung which kind of challenge are we facing sa buhay po natin, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, ay bago tayo magpalaot, ay what are we going to do if we are facing these things? I would repeat, what are we going to do if we are facing these things? Tulad po mga kapatid ng sinasabi natin kanina na trial, testing, trouble, tribulation, temptations. So again, brethren in Christ, ang ating pong tatalakayin ngayon ay 4 na bagay upang tayo mga kapatid ay magtagumpay sakali man tayo ay mayroong pong kinakaharap na hamon sa ating mga buhay. Again, 4 things to do when going through challenges. Mga kapatid, sabi po ng Matthew 26:41 Tagalog ang Biblia, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. And in New King James Version, Matthew 26:41, watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Here, brethren in Christ, Jesus Christ instructed His disciples to watch and pray upang sila ay hindi mapasok po sa temptation.
Ngayon mga kapatid, ano po ang ating perception pagdating po sa binabanggit pong temptation? Dahil mga kapatid, ang kadalasan na pagkaunawa natin pag sinasabing temptation, yung enticing to sin, brethren, pero may temptation po na iba po ang pakahulugan po sa Biblia. And again, here Jesus Christ instructed His 12 disciples, brethren in Christ, to watch and pray so that they may not fall into temptations. At tingnan po natin ang dalawang salita, yung watch and pray sa Greek word so that mas lalo natin mauunawaan mga kapatid. The word watch, brethren in Christ, in Greek word is Gregoriou, means to keep awake. Watch, literally, be vigilant, wake, watch, watchful, be watchful. So here, brethren in Christ, pag sinasabi po palang watch, manatili tayong gising, manatili tayong active sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat kapag tayo ay hindi naging active, nakaranas ho tayo ng panlulupaypay, nakaranas tayo ng panlalamig sa buhay, nakaranas tayo ng ano paman mga kapatid na hindi ho makapagbibigay sa atin ng sigla bilang mga anak ho ng Diyos, mga kapatid, automatically maaari ho tayong madaig sa anumang hamon na mayroon po tayo sa buhay. Kaya let us keep, sabihin natin, brethren, burning in the Lord. Kailangan nag-uumapoy tayo, kailangan mainit tayo sa Panginoon so that we may not fall into temptations. And the word pray here, brethren in Christ, in Greek word is posyukomai. Ibig sabihin, mga kapatid, is to pray to God, supplicate, worship, literally to pray, pray earnestly, pray for, make prayer. Here, brethren in Christ, ang ibig sabihin ng worship, na kapag tayo ay may mga pinagdadaanan na hamon sa buhay, such difficulties, such hardship in life, all we need to do is to come to God, enjoy His presence, worship Him, and calling Him always, praying to Him, brethren. Why? Dahil wala naman po tayong ibang magagawa pagdating po sa mga hamon sa buhay, kundi ang tumawag sa Diyos na instead na tayo ay mag-murmur, tayo ay mag-complain, tayo ay mabagot, brethren in Christ, why don't we worship the Lord, enjoying His presence, because we know that where the presence of God is, there is liberty. There is everything we need. Kaya sinasabi po ni Jesus, again, brethren in Christ, He instructed His disciples that they have to watch and pray so that they may not fall into temptations. And here, brethren in Christ, ang first things to do kapag tayo ay humaharap sa mga hamon sa buhay, things to do, number one, believe that God will save us. Kailangan ang ating gagawin, sumampalataya lamang sa Diyos. Believe that God will save us. Dahil people are, sabihin natin, failing to believe God na makapagliligtas sa kanila sa panahon na humaharap sila ng mga hamon sa buhay such as difficulties and hardship in life. Let us read in 2 Corinthians 1:8 hanggang 10, Tagalog ang Biblia. Hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, ng tungkol sa mga pighatian namin na nangyari sa Isya. Si Pablo po ang nagsasalaysay rito na kami ay totoong nabigatan ng higit sa aming kaya, anupat kami ay nawalan na ng pag-asa sa buhay. Oo, kami
nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan upang huwag kaming magkatiwala sa amin ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na maguli sa mga patay, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Mga kapatid, take note the three words, nagligtas, past tense, nagliligtas, present tense, magliligtas, future tense. Para po mas lalo natin maunawaan, mga kapatid, let us read in New King James Version, 2 Corinthians 1:8 hanggang 10, "For we do not want you to be ignorant, brethren, of our trouble, which came to us in Asia, that we were burdened beyond measure, above strength, so that we despaired even of life. Yes, we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God, who raises the dead, who delivered us from so great a death, and does deliver us, in whom we trust that He will still deliver us." Take note the word, who delivered us, past tense, and does deliver us, present tense. He will still deliver us, future tense. Ano po ang indication dito, mga kapatid? Well, pag tayo ay humaharap ng mga challenges sa buhay, tulad nga po ng mga hardship, difficulties, brethren, ay makikita po natin na have trust in the Lord, believe in the Lord, because He delivered us, He does deliver us, and He will deliver us. Kaya makakatiyak tayo, sampalatayanan ho natin na whenever we face, brethren, challenges in life, makakatiyak tayo na tayo ay iniligtas ng Panginoon, inililigtas ng Panginoon at ililigtas ng Panginoon. Kaya mayroon tayong pag-asa sa ating Diyos na tuwing tayo ay haharap ng pagsubok sa buhay, 100% brethren in Christ, ay makakatiyak ho tayo na tayo ay ililigtas ng Diyos. Again, tulad ng sinabi po natin, yung past tense, present tense, and future tense, mga kapatid, ay halos ang Diyos ang gagawa para sa atin. Ngayon, mga kapatid, believe that He is consistently liberating us from trials. Kailangan tayo sumampalataya, mga kapatid, that He consistently delivering us, mga kapatid, sa mga trials. Dahil tulad po ng ating laging pinag-aaralan, na tayo ay nakakaranas minsan ng mga trials sa buhay, pero tandaan po natin, that's why I said consistently, because even in the past, in the present, and in the future, ang Diyos po ang nagli-liberate sa ating mga trials. And number 2, He consistently delivering us from trials. So, hindi lamang tayo pinalalaya, tayo ay inililigtas sa mga trials, mga kapatid. And number 3, He consistently releasing us from trials, and that is LDR, long distance relationship. Subalit, mga kapatid, our God is so near to us. That's why He is able to liberate us, deliver us, and release us from all trials. And again, He consistently liberating us from trials, He consistently delivering us from trials, and He consistently releasing us from trials, brethren in Christ. Past,
present and future. Kung ikaw man ngayon ay nasa present, tingnan nyo po na you have been liberated, you have been delivered, and you have been released on your past. At ngayon, dahil may kasalukuyang kang hinaharap, you are rest assured that He is going to liberate you, deliver you, and release you from all trials, brethren in Christ. Kaya mahalaga ho na maunawaan po natin ito, mga kapatid. Let us proceed. Thing to do number 2, brethren in Christ. Believe that God will secure us. I would repeat. Believe that God will secure us. Sampalatayanan po natin na isisecure tayo, protektahan tayo ng ating Panginoon. Let us read sa Matthew chapter 6 verses 9 hanggang 13. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka. Take note the word Ama, referring that we are His children. Sambahin nawa ang pangalan mo, at dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Remember na ang mayroon sa kalangitan, mga kapatid, ay pagpapala at biyaya. At ito po ay maidadalangin natin na mangyari din itong biyaya at pagpapala dito sa sangkalupaan. Let us continue reading, brethren. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Hindi sinabi na give us the whole week bread na aming kakainin. Hindi rin na every year na give us the whole year probation na aming kakainin. Hindi ho. Ang sabi po dito, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin, dahil gusto ho ng Diyos na tayo ay laging lumapit sa Kanya, dahil natutuwa ang Diyos na araw-araw tayo ay naglalambing sa Kanya. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Let me emphasize, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Brethren in Christ, tandaan po natin that God is able, brethren, na tayo ay i-secure pagdating po sa mga tukso na ating pong nararanasan. Let us read in New King James Version, Matthew 6:9 hanggang 13, brethren in Christ. In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. And let me emphasize, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. So here, brethren in Christ, ating manunotice ang salitang lead, brethren. Pero bago po yon, makikita po natin na lead us not into temptation. Ano po ang sinasabi ditong temptation? Si Lord ba talaga ang naglilid sa atin para tayo ay tuksohin? So let us look the word temptation, dahil without understanding the word itself, tayo po ay mamimisled, brethren in Christ. Let us look the word temptation in Greek word.
The word temptation in Greek word ay pirasmos, means a putting to proof by experiment of good, experience of evil, solicitation, discipline or provocation, adversity. Literally, temptation or try. So again mga kapatid, pag binabanggit po dito ang temptation, it doesn't mean that enticing us to sin or soliciting us para tayo mag-fall into sin. Kundi pwede po natin, pag nababasa natin sa Bible, ang salitang temptation, brethren, ay it doesn't mean na ito ay tukso para tayo magkasala. Pwede natin ito i-consider na bilang pagsubok sa buhay po natin. Dahil mga kapatid, tulad ng sinasabi po natin, na kapag hindi ho natin maintindihan ang word, parang masasabi si Lord pala po ang naglilid sa amin into temptation, hindi ho. So we have already defined that temptation can be also applied as trials, brethren, in Christ, or testing sa buhay po natin. At tingnan rin po, at ito mga kapatid na ating tiningnan na Greek word na pirasmos, ito po ay galing sa root word mga kapatid na piradzo. Ibig sabihin ng piradzo, to test, endeavor, scrutinize, entice, discipline, literally, assay, examine, go about, prove, temper, try. So, yun po mga kapatid ang salitang temptation. Pero mga kapatid, tandaan po natin, huwag tayong mamimislead na ang Diyos ang naglilid sa atin into temptation. Kasi ang sabi nga doon mga kapatid, lead us not into temptation. So ngayon mga kapatid, tingnan po natin na maging ang Jesus Christ ay sinabi niya sa kanyang mga alagad sa Luke 22:28 Tagalog ang Biblia, datapwat kayo ay nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin. And in New King James Version, Luke 22:28, you are they which have continued with me in my temptation. Dahil ang King James ay talagang madalas, sinasali nila po mga kapatid yung salitang temptation. So ang tanong po ba, talagang si Jesus ba ay tinitempt at ini-entice to sin? At siya po ba mga kapatid ay tinatawag po natin na yung solicitation to fall into sin? Of course not, brethren. So para natin maunawaan ang tinutukoy ni Jesus na kailangan sila magpanatili sa kanyang mga tukso sa Tagalog, temptation nga po sa King James, basahin po natin sa New King James Version sa Luke 22:28. Sabi niya, but you are those who have continued with me in my trial. So, ang temptation na tinutukoy po dyan is not temptation enticing to sin or soliciting, brethren, para po mag-fall into sin, kundi ito po ay nangangahulugan na trials. Sabi ni Jesus, magsipanatili kayo sa aking mga pagsubok na nararanasan when He was facing to crucifixion, brethren in Christ. Ngayon, tingnan po natin ang salitang lead kasi, di ba kanina, lead us not into temptation. Ang salitang lead, brethren, sa Greek word ay aisphero. Ibig sabihin ng aisphero, to carry inward. Literally, bring in, lead into. Mga kapatid, ang tinutukoy po doon na lead us not into temptation ay para maunawaan natin ay hindi ibig sabihin na si Lord ang maglilid, si Lord ang gagabay, si Lord ang magdadala sa atin, hindi ho. Ang sinasabi po doon literally mean, brethren in Christ, na wag mo kaming payagan, Lord, sakali mang kami ay lumakad sa
tukso. Yun po ang ibig sabihin, but the Lord Himself will not lead us into temptation. At tandaan po natin yan, mga kapatid. Manapay, ang literal na ibig sabihin po nun, Panginoon, sakali mang kami ay lumakad sa tukso, huwag mo kaming pahintulutan. So para po lalo natin maunawaan, mga kapatid, what I'm trying to point out, let us read sa Romans 8:14, Tagalog ang Biblia, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. And in New King James Version, Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Here, brethren in Christ, we have been led by the Holy Spirit because we are sons and daughters of God. We are God's children. We are God's family. That's why we are led by the Holy Spirit. Ngayon mga kapatid, tingnan po natin kasi ating pong ipinapaliwanag ang sinasabi po sa Matthew na lead us not into temptation. At again, ang temptation na tinutukoy doon, it refers, brethren, sa mga pagsubok na maging ang pinagdaanan ng ating Panginoon. And here, bilang mga anak ho ng Diyos, we are led by the Holy Spirit. So, nililid tayo ng Holy Spirit. But again, He did not lead us, brethren, para maunawaan po natin sa tukso, kundi He led us to walk in the light. The Holy Spirit did not lead us to walk in darkness. Rather, the Holy Spirit is leading us to walk in the light. Kaya therefore, mga kapatid, ay ang paglilid in a positive side. God will not lead us into negative side, brethren in Christ. Ngayon, tingnan po natin ang salitang led na binanggit po dito sa Romans chapter 8 verse 14 sa Greek word. Ang salitang led, brethren, ay ago. Ibig sabihin, to lead, to bring, drive, go, pass, time, or induce. Literally, bring forth, carry, let go, keep, lead away, be open. So here, brethren in Christ, maliwanag na the moment God lead us, the moment Christ lead us, and the moment the Holy Spirit lead us, it's always for our welfare, brethren in Christ. It is for our good. Hindi ho tayo ililid ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo sa atin ikapapahamak at ikasasama such ng tinatawag po nating temptation. Kaya maliwanag na po mga kapatid na kapag nag-lead ang Ama, nag-lead ang Anak, at nag-lead ang Holy Spirit, lagi po sa ating ikapagtatagumpay, lagi po sa ating ikauunlad, lagi po sa ating ikabubuti, lagi po sa ating ikalalago, mga kapatid. Ngayon, ang sinasabi po doon sa binasa natin na lead us not into temptation, meaning to say, literally, brethren, na ang dalangin na kung sakali lumakad tayo na mga anak ng Diyos sa tukso, wag mo kami, Panginoon, ipahintulot. And i-add on pa ho natin, but deliver us from evil. So, dito tayo focus, deliver us. Yan ang trabaho ng Diyos na whenever we are in trouble, brethren, He is the one will deliver us. Ngayon, mga kapatid, ito po ang sinasabi natin na believe. Ang gagawin lang po natin, believe. He will not lead us into temptation. And number 2, believe. He will not allow us into temptation. And number 3, He will not bring us into temptation. Ganun ho kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya we have to believe,
brethren in Christ, that God can secure us, can deliver us, can protect us, brethren. And again, He will not, the Father, the Son, the Holy Spirit, will not lead us into temptation, will not allow us into temptation, and will not bring us into temptation, brethren in Christ. At remember na kahit hindi tayo i-lead, i-allow, i-bring ng ating Panginoon, why we are still experiencing temptation in life? Kasi illegal intruder si Satanas at ang mga demonyo na kahit hindi sila pahintulutan, pilit sila, mga kapatid, na gumagawa ng kasamaan sa mga anak ng Diyos. But praise be to God, because we are well secured and we are well protected sa Kanya, mga kapatid. He deliver us from evil, brethren in Christ. If we could recall ang sinasabi sa Psalms, take note para mapatunayan natin, mga kapatid, na ang Ama, ang Anak, ang Holy Spirit ay hindi po naglilid sa atin, nag-aalaw sa atin at nagbibring sa atin sa temptation. Dahil ang Psalms 23, sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not in want. He leads me into green pasture. He guides me beside the still waters." So laging He. Pero pagdating po doon, even though I walk in the valley of death, is no longer the Lord leading. It's ourselves. Kaya tayo, mga kapatid, ay lumakad man tayo sa libis ng kamatayan, pero hindi pa rin tayo iaalaw ng Panginoon na mapahamak. Still, He will deliver us. Kaya malalaman po natin that God is leading us dahil dadalhin tayo lagi sa green pasture, sa still water, sa lugar ng tagumpay, sa lugar ng kasaganaan, sa lugar, mga kapatid, ng kapayapaan. Kaya let us continue, brethren in Christ. Things to do, number 3. Believe that God will strengthen us. Samampalataya ho tayo na tayo ay palalakasin, tayo ay patatatagin, tayo ay papagtibayin ng ating Panginoon. Let us read sa Luke 22:31 to 34, Tagalog ang Biblia. Simon, 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 narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat, ikaw ay ipinamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya, at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. At sinabi niya, ni Pedro sa kanya, ni Simon, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. At remember that Simon Peter was impulsive, brethren. Pabigla-bigla siya sa kanyang sinasabi at minsan nagsasalita siya nang hindi niya naintindihan. And at kanyang sinasabi ko sa iyo, Pedro, sabi ni Jesus, na hindi titilaok ngayon ang manok hanggang sa ikaila mong makatlo na ako'y hindi mo nakikilala. Para po mas lalo natin maintindihan, let us read in New King James Version, Luke 21, 22, 31 to 34, and the Lord said, Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you, that he may sift you as wheat, but I have prayed for you. Praise be to God. The moment that we face trials and temptation, Jesus Christ is praying for us that your faith should not fail. And when you have returned to me after the temptation, strengthen your brethren. But he said to him, according to Simon Peter, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. Again, remember that Simon Peter
is impulsive, brethren in Christ. Then he said, Jesus Christ, I tell you, Peter, the rooster shall not crow this day before you will deny 3 times that you know me. So, brethren in Christ, here atin pong makikita na talagang hiniling ni Satanas para ligligin ng tulad ng trigo si Apostle Peter, pero sabi ng Panginoon, ipinanalangin kita na patatagin ang iyong pananampalataya. Kaya mahalaga ang pananampalataya kapag tayo ay humaharap ng pagsubok sa buhay. Mga kapatid, we need faith. We have to believe our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, it is not by our strength na maging si Pedro, sabi niya kahit hanggang kulungan, hanggang kamatayan. Mga kapatid, that is self-effort, that is self-confidence, brethren, and that is self-parabang worth. Mga kapatid, wala tayong magagawa kapag tayo ay humaharap ng mga pagsubok by our own strength. We need God. We need to believe that God will do it for us. We need to believe that God will strengthen us, brethren in Christ. And now, what happened to Simon Peter? Let us look sa kanyang writing sa 1 Peter chapter 5 verse 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa iyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo pagkatapos. Take note the word pagkatapos, mga kapatid. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon. Take note, ang ating pong mga challenges, difficulties, hardship that we are facing, brethren, these are just temporal and these are just partial. Hindi po ito lifetime, mga kapatid. Sandaling panahon ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Take note, ay siya rin ang Panginoong Hesukristo ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo so that we are able also to strengthen our brothers and sisters in Christ. Let us read in New King James Version. 1 Peter 5:10, but may the God of all grace, take note the word, the God of all grace, name what kind of grace you need. Ang Diyos ay mayroon, mga kapatid. If you need the grace of strength, mayroon po ang Diyos. If you need the grace of, sabihin natin mga kapatid, ay grace of probation, mayroon ang Diyos. If you need grace of protection, mayroon ang Diyos. And let us continue reading, brethren. But may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, brethren, a while, put in mind, a while. Kaya itong pandemic na ating nararanasan, these are just partial, these are just temporal, hindi po ito lifetime, mga kapatid. Sabi niya, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. So mga kapatid, tandaan po natin, hindi papayag ang Diyos na madaig tayo ng mga pagsubok sa buhay. Manapay, God will perfect us, God will establish us, God will strengthen us, and God will settle us, brethren in Christ. Kasi ang sabi nga po ng ating Panginoon Kristo na pagkabalik mo after your trials, strengthen your brothers and sisters. Kaya tayo mga kapatid, kapag tayo ay nakalagpas ng isang pagsubok, tandaan po natin, isa po yan na matinding pagpapala sa ating Panginoon dahil panibagong kasiglahan, panibagong kalakasan, panibagong tagumpay ang mayroon tayo sa Panginoon right after ng trials na ating kinakaharap sa buhay, brethren. That's why believe God of
all grace will set or establish us. Lagi po natin tandaan na tayo ay papagtibayin ho ng Diyos sa panahon po ng mga hamon sa buhay, such difficulties and hardship in life. Number 2, God of all grace will strengthen us. Kaya po mga kapatid, wala po sa mga Kristiyano ang nanlulupaypay, nanglalamig, nangihina, because the God of all grace will always renew our strength day after day. Ano man ang ating nararanasan, we will not run out of strength because He always renews our strength, brethren in Christ. And number 3, God of all grace will settle us. Ayun ang binanggit kanina, isi-settle ho tayo ng Diyos. Hindi tayo magigiba, hindi tayo matitinag, hindi tayo mauuga, because mga kapatid, there is God who always settle us every time and all the time we face challenges in life, such difficulties and hardship in life. And let us continue, brethren. Things to do. Number 4, believe that God will sustain us. Sumampalataya ho tayo na isusustain ho tayo ng Diyos. Sabi nga mga kapatid sa Kapampangan, isadsad taya ng ating Panginoon, mga kapatid, pagtatagumpay tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Let us read here in 1 Peter chapter 5 verse 8 hanggang 10, Tagalog ang Biblia. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo na gaya ng leyong umuungal. Take note, hindi siya leon. Gaya lang siya ng leon, ay gumagala at humahanap ng masisilin niya. So, roaming around, naghahanap siya ng Kristiyanong kanyang masisila. At na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. How we face Satan, how we face devil, how we face trials, brethren, by faith. Labanan natin siya sa pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap which caused by the devil, brethren, nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid sa nangasa sanglibutan. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos, take note mga kapatid, ang salitang pagkatapos, kaya matatapos din po yung pandemic, matatapos din po ang mga hamon sa buhay, matatapos din po ang mga difficulties sa buhay, matatapos din po ang hardship sa buhay, na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, as what I explained while ago, ay siya rin ang magpapasakdal at magpapatibay at magpapalakas sa inyo. For further understanding, brethren, let us read in New King James Version, 1 Peter chapter 5 verses 8 to 10, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. Hindi po siya leon. Like a roaring lion. Ang may mga leon tayo, because we have the Lion of Judah. We have our Lord Jesus Christ, seeking whom He may devour. Resist Him, steadfast in the faith. Again, how we can resist challenges, difficulties, and hardship in life, it's all by faith. It's all by believing. Kaya pag sumampalataya ka sa ating Panginoon, you are already resisting, brethren in Christ, the works of the devil. Sa buhay po natin, knowing that the same suffering are experienced by your brotherhood in the world. But
May the God of all grace, I like this word, the God of all grace, because all things that we need ay nasa Kaniya, mga kapatid. The God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after, take note the word after, you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. Brethren in Christ, kung ang mga pagsubok, ang mga problema, ang mga suliranin, ay ito ay mga temporal things, mga partial things, brethren in Christ, we are rest assured enough that it will end up soon. Brethren, why? Kasi may pagkatapos. Natatapos ang mga hamon sa buhay, natatapos ang difficulties sa buhay, natatapos ang mga hardship sa buhay, natatapos ang mga pinagdadaanan natin sa buhay, mga kapatid. Of course, after you have suffered, you are now perfected, established, strengthened, and settled. Ibang-iba ka pagkatapos ng pagsubok, ibang-iba ka, mga kapatid, dahil may panibago kang lakas, may panibago kang tagumpay, may panibago kang pag-asa, may panibago kang biyaya, may panibago kang pagpapala, may panibago kang buhay, may panibago ka, mga kapatid, sa Panginoon. Hindi ka na tulad ng dati after, brethren, facing the trials. You will never be the same again, dahil sabi nga naman ng Bible, from glory to glory is changing us. Kaya sa araw-araw tayo ay pinagpapala at pinagpapala patuloy ng ating Panginoon. And believe, number 1, be steadfast in the faith until it ended. Kailangan steadfast po tayo. Tuloy-tuloy lang, huwag mawawala ng pananampalataya. And of course, number 2, be settled in the faith until it ended. Talagang settled tayo. Huwag tayong patitinag, mga kapatid. Ang dami na po nating pagsubok na pinagdaanan sa buhay. Ngayon pa ba tayo gigive up? Ang dami na po natin mga naranasan na mga pagsubok sa buhay. Bago pa ba ito sa atin? Mga kapatid, this is no longer strange sa atin. Why? Kasi kung tayo ay pinagtagumpay ng Diyos kahapon, papagtagumpayin tayo tiyak ngayon at pagtatagumpayin din tayo bukas. And number 3, be strong in the faith until it ended. Kailangan strong tayo at firm tayo, brethren, strong. Tayo ay malakas. Kasi tulad ng sinasabi ko nga po, ang mga Kristiyano, mga born again, mananampalataya at mga anak ng Diyos, we will never run out of strength. Why? Because the Lord always renew our strength day after day. Kaya we are always strong sa bawat araw ng ating buhay, lalo na kapag tayo ay humaharap po na mga pagsubok sa buhay, mga kapatid. And in our conclusion, sabi po ng 1 Corinthians 10:13, Brethren in Christ, Tagalog ang Biblia, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Take note the word itutulot. Hindi tayo niya itutulot. Hindi tayo papayagan. Hindi tayo papahintulutan na tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag. So mayroong provision, paraan, solusyon ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. At take note the word itutulot, paraan ng pag-ilag at matitiis. Kasi para po tayo matiis, makapagtagumpay, bibigyan tayo ng Diyos ng paraan ng pag-ilag at siyempre hindi papahintulutan niya ang anumang mga bagay. Let us read in New King James Version, 1 Corinthians, Brethren in Christ 10:13. No temptation has overtaken you except such as in common to men.
But God is faithful. Take note the word, but God is faithful who will not allow. Ang sa ibang translation, who will not suffer sa King James, you to be tempted beyond what you are able. But with the temptations right after, pagdating po ng temptation, will also make the way of escape. Praise be to God. A way of escape that you may be able to bear it. Kaya take note the word allow or suffer and escape and able to bear it. Para mga kapatid, mas lalo natin maintindihan. Ngayon, ang salitang bear, brethren, kasi sabi nga, upang ating matiis, so that we are able to bear it. Ano bang Greek word ng bear? Matiis. Ano bang matiis, mga kapatid? Magtitiis ba tayo sa mga pagsubok sa buhay? Tingnan po natin, mga kapatid, sa Greek word. The word bear ay, sa Greek word ay hope offer o. Mga kapatid, hope offer o. To bear from hope, ang hirap bigkasin. Hope of ero, to bear from underneath, to undergo hardship, literally bear, endure. So ang ibig sabihin po pala, mga kapatid, ng bear is so that we can endure. Anong ibig sabihin ng endure? From the beginning. Hindi ka susuko bago makarating sa gitna. Hindi ka susuko kapag naandun ka sa gitna. Hindi ka susuko pagka nakalagpas ka sa gitna. At hindi ka susuko hanggat hindi mo mararating ang finish line. That what endure is all about, brethren. Ibig sabihin, isusustain ka ng Panginoon from the beginning of the problem or challenges or difficulties or hardship hanggang maraos mo, hanggang mapagtagumpayan mo, hanggang ito, mga kapatid, ay ma-overcome mo, hanggang marating mo ang finish line. That's what the Bible says, to endure. Hindi po yung magtitiis tayo, hindi ho. Bibigyan ka ng Diyos ng kakayanan at isusustain ka ng Diyos na from the beginning until end, you will not give up because mayroong sustain power. That's what endure means, brethren in Christ. At ngayon, tingnan pa ho natin ang isang salita para mas lalo natin maintindihan. Dahil sinabi natin kanina, mga kapatid, ang salitang He will not let us suffer. Take note the word, mga kapatid, yung salitang suffer or yung allow. So, para mas lalo natin maintindihan, anong ibig sabihin ng suffer? Brethren in Christ sa Greek or allow, sabi po dito, mga kapatid, ay ihayu. Ibig sabihin ng ihayu, to let be, permit, or leave alone. Take note the word, leave alone, literally, commit, leave, let alone, suffer. So, brethren in Christ, ang ibig sabihin that God will not allow or God will not let us to suffer, ibig sabihin, hindi papayag ang Diyos na tayo ay mag-iisa sa pagharap ng pagsubok sa buhay, pagharap sa problema sa buhay, pagharap sa pagsubok sa buhay, mga kapatid, dahil He will not let us alone. He will not leave us alone. Kaya hindi ka nag-iisa sa pagharap ng problema, mga kapatid. Kasama po natin ang Diyos. Hindi ka nag-iisa sa pagbabata mo ng iyong mga suliranin. Kasama mo ang Diyos. Kaya nga, di ba nga, dumaan man tayo sa tubig, hindi tayo malulunod, kasama natin ang Diyos. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog, kasama natin ang Diyos. Kaya whenever we face, brethren, challenge, such difficulties and hardship in life, we are rest assured that God is with us. He will not suffer us. He will not allow us, brethren, to be alone.
kapag dating po sa pagharap ng problema sa buhay. Kaya praise be to God, ngayon may kinakaharap tayong hamon na pandemic mga kapatid. Isa lang ang tiyak, kapag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay born again, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay mananampalataya, hindi hahayaan, hindi papayagan, and He will not allow you to suffer alone. Kasama natin ang Diyos. Kaya hindi ho tayo nag-iisa mga kapatid. Here's another word, brethren, yung ating sinabi kanina na God, way of escape. Praise be to God. Right, brethren, ng problema, pagsubok at suliranin sa buhay, naroon na agad ang solusyon ng Diyos. Tingnan po natin sa Greek word, yung way to escape ay mga kapatid, sa Greek word ay ekbasis. Ibig sabihin ng ekbasis, galing sa dalawang Griegong salita na ek or ex, ibig sabihin out, brethren, and yung isa, mga kapatid, ay yung tinatawag natin na bases. Ibig sabihin ng bases is to walk. Kaya kapag pinagsama natin ang out at saka yung to walk, it totally means to walk out, to go out, and exit. At sa literal meaning, and way to escape. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, sa bawat problema may solusyon. At ang kagandahan sa atin, dahil kasama ho natin ang Diyos, pagdating mismo ng hamon, pagsubok, problema, suliranin, na andun na agad ang daan ng exit. So, nasa atin kung mag-i-exit na tayo, nasa atin kung mag-dwell pa tayo. But God providing us a way to escape, to walk out on it, brethren, to go out from it. Why? Because don't want us to suffer, brethren in Christ. Kaya, salamat sa Diyos. Yun po mga kapatid ang ibig sabihin ng 1 Corinthians 10:13, Tagalog ang Biblia, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi inyong matitiis ng tao. Datapwat, tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. And in New King James Version, 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except such as is common to men, but God is faithful, who will not allow suffer you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. So mga kapatid, tulad ng sinasabi po natin, pagdating po ng ng hamon, tulad po ng hardship, difficulties, andun na agad ang way out, na andun na rin po ang exit. Brethren, it's up to us if we will exit, brethren, or we will walk out or go out from it. At bakit? Kasi God has a sustaining power so that we can endure, na from the beginning, we will not give up. Pagdating po sa half, hindi tayo give up. Pagdating po hanggang finish line, hindi tayo give up kasi God gave us the power to endure it. At ito po ang kagandahan, God will not allow or God will not suffer us. Ibig sabihin, hindi siya papayag na haharap tayo ng mga pagsubok na mag-isa, kasama po natin ang Diyos. At kapag kasama natin ang Diyos, if God is for us, who can be against us? Meaning, kapag kasama natin ang Diyos, walang pagsubok na hindi natin malalagpasan at walang pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan, mga kapatid, because God is with us. To sum up, brethren, ng ating pong
inaral ngayon. At remember ng ating inaral ngayon mga kapatid ay 4 things to do when going through challenges. Things to do, number 1, believe that God will save us, brethren. Believe that He consistently liberating us from trials. He consistently delivering us from trials. He consistently releasing us from trials. And things to do, number 2, believe that God will secure us. Believe God of all grace, establish us. God of all grace will strengthen us. And God of all grace will settle us. And things to do, number 4, believe that God will sustain us, brethren. Believe that you need to be steadfast in the faith until it ended. Believe that you need to be settled in the faith until it ended, and believe that you need to be strong in the faith until it ended. So, brethren in Christ, again, these are the 4 things to do. Things to do, number 1, believe that God will save us. Things to do, number 2, believe that God will secure us. And things to do, number 3, believe that God will strengthen us. And things to do, number 4, believe that God will sustain us. So, brethren in Christ, that's the 4 things the 4 things to do when going through challenges. Mga kapatid, uulitin ko po, hindi ho tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Diyos. Wala tayong ibang gagawin. Sa 4 na bagay, 4 things to do when going through challenges. First thing to do, believe. Second things to do, believe. Third things to do, believe. And 4 things to do, believe. It's not all about us. It's all about Him doing for us sa bilang kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, tayo ay magpasalamat sa Diyos. And I hope that we are blessed with the 4 things to do when going through challenges. Mga kapatid, tayo po ay manalangin sa Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat truly, Lord, that ang tangi lamang naming gawin ay sumampalataya, 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 sumampalataya that you are able to save us, to secure us, to strengthen us, and higit sa lahat, Panginoon, you are able, Lord, na kami po ay mapagpala sa bawat buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil truly, God, na you will not allow us to be alone in facing problems. You will always with us, lalo na sa panahon ng pagharap namin ng pagsubok. Di kami nag-iisa, kasama ka namin, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa aming mga buhay. Salamat, God, at tulad ng sinasabi po namin, lahat ng iyong mga anak, Kristyano, mananampalataya at born again, na mayroon pong kinakaharap na hamon sa buhay, such difficulties and hardship, Lord, tulad ng iyong pangako sa amin, wala kaming ibang gagawin, kundi una, sumampalataya, pangalawa, sumampalataya, pangatlo, sumampalataya, at pang-apat, sumampalataya, Panginoon. Salamat, God, dahil all we need to do is to believe, dahil ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na may kakayanan at mayroon pong ikaw lang po ang may kakayanan na makapagligtas, makapagligtas sa amin, Panginoon. You alone
has the power to save us, to secure us, God, and to strengthen us and to sustain us, Jesus. Salamat dahil pagdating ng problema sa amin, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayan. At the beginning, Lord, ikaw na po ay naroon para ma-endure namin hanggang matapos ito, Panginoon. At kapag natapos namin ito, napagtagumpayan namin ito dahil sa aming pagsampalataya sa ginawa mo, Panginoon, kami po ay may panibagong kasiglahan, panibagong kalakasan, may panibagong pag-asa, may panibagong tagumpay, Panginoon. Thank you, Lord, because truly that you never leave us, nor forsake us, nor fail us, nor abandon us. Anigit sa lahat ay hindi mo kami isinusuko, Panginoon. Salamat, God, dahil sa oras mismo ng pagsubok, naroon na agad ang way out nito, naroon na agad ang solution, because truly that you are our solution. Thank you, Jesus, because we are so much grateful to have you in our lives, because we have God who is able to save us, who is able to secure us, who is able to strengthen us, and who is able to sustain us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless all of your children. Bless all of your people, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Muli, mga kapatid, thank you po sa inyo pong pagsama sa atin sa pag-aaral po ng 4 things to do when going through challenges.